Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang bagong-bagong 2025 Honda Civic RS. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ito ay 1.5-liter 4-cylinder 16-valve double overhead cam VTEC turbo gasoline engine. May maximum power ito na 178 PS at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 240 Nm at 1,700 to 4,500 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Autosport. Ito ang Autosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Autosport, moving life. Naghahanap ka ba ng mapormang sedan pero grabe yung performance, comfort, at saka talagang gagwapo ka rin? Saktong-sakto sa ito, ang Honda Civic. Ngayong 2025, mas naging aggressive yung unahan ng Civic. So kung makikita nyo, medyo mas nakaabante yung bumper niya. At dahil RS to, meron siyang RS na badge na nakalagay. Ang ilaw nito, LEDs, meron din tong ADAS system. Kaya kung nakikita nyo, meron dun sa ibabaw na cameras. Meron din ditong mga parking sensors, tapos meron siyang maliit na chin dun sa unahan na color black. So ngayon, sa mga bago sa Civic, ipapaliwanag ko lang kasi yung iba kasi nalilito, no? So may mga iba-iba kasing models ng Civic. So unahin na natin yung entry level, yun yung V. So yung V, 1.5 turbo yun. So yun yung pinaka-affordable sa lahat ng Civic. Ang sumunod naman doon, ito, yung RS. So yung RS naman, same engine siya ng entry level, pero mas malaki yung rims, tas may mga konting pinagkaiba lang. Ang susunod naman dito, no, yung EHEV, yun yung bago ngayon. So yung horsepower nun, mas mataas, yung torque nun, mas mataas kasi 2 liter yung engine niya plus may hybrid system siya, kaya napakatipid pero yung performance niya grabe. Last but not the least, no, yung parang sports edition naman ng Civic na hindi na siya regular na Civic, no, yun yung Type R. So iba yung RS, iba rin yung Type R. Yung Type R naman, no, medyo race spec yun, kaya yung suspension niya medyo mas matigas ng konti, yung makina mas malakas, at ang pinakakaiba kasi doon, no, yung buntot kasi niya ito, di ba, may trunk, yun kasi hatchback siya plus naka-manual transmission. So yun lang, sinabi ko lang para hindi kayo nalilito kung aling Civic ba yan. Basta sa regular na mga Civic, ang pinakamataas ngayon, yung EHEV. Ito na yung gitna nila ngayon. Sa size naman, makikita mo ang haba niya, no? Tsaka ang baba, halos ganito ko nga lang, oh. Pero yan naman ang importante sa sedan, no? Mas mababa kasi, mas lower yung center ng gravity, mas maganda rin siyang i-turn.
Ang kakaiba naman dito, yung mga door handles niya, blacked out, side mirrors, blacked out, tapos yung rims niya stock to pero naka 19-inch rims na. Ang size ng gulong, 235/40R18. Dito mas sa likod, mas makikita yung lapad ng sasakyan. Plus, yung mga taillights pa kasi nito, horizontal siya. So, mas lumalapad pa yung itsura. Ang bago naman dito, dahil nga RS, meron siyang spoiler, tsaka syempre may emblem din siya ng RS. Naka-shark fin antenna, meron siyang defogger, meron din camera sa likod, may parking sensors, at dalawa yung tambucho. Check naman natin yung trunk. Pusang bubukas. Hindi, malakas lang kasi yung struts niya, pero hindi ito automatic na nagbubukas sara. Pag sarado, ikaw na yung magbababa. Yung space naman sa likod, napakalaki. Napakalaki talaga ng space. Kung kailangan mo ng maraming ilalagay, siguradong kakasya dito. Meron ding donut na spare tire, may mga tools sa ibabaw ng spare tire. Tapos meron na rin siyang pangtupi ng upuan dito sa likod, so hihilahin mo na lang siya. 60/40 folding yung second row seats. So pagpasok mo pa lang ng sasakyan, no, medyo mababa talaga siya. So medyo bababa ka ng konti, unlike sa mga crossover na diretso ka lang, or sa mga SUV naman na sakasampa ka muna bago ka makapasok. So consideration lang yun, pag nag-test drive ka, ayun, tingnan mo kung kaya mo. Pero pagpasok mo naman sa loob, grabe. Simpleng-simple lang yung dating ng loob niya, pero ang lakas kasi ng dating. Ang makikita mo lang dito, black, tas may mga silver tsaka chrome accents. Kagaya rin naman nung dati, sa gitna, meron siyang honeycomb na design na naka-integrate dyan yung mga aircon vents. So, hindi mo na makikita masyado talaga yung aircon vents. May stick lang na nakalabas para yun yung igagalaw-galaw mo kung saang direction ng hangin na gusto mo. May mga piano black finish pa sa paligid noon. Tapos yung mga knobs natin dito, no? Mga rotary knobs na maganda nga yung tunog. Quality talaga siya. May mga clicks. At saka ang daling gamitin. Kasi alam mo yun, ito yung mga controls na hindi ka naman inibago. Kasi ito yung usual na controls ng kotse. So hindi siya masyadong ma-touchscreen. Pero touchscreen pa rin yung infotainment system. Pero meron pa rin siyang mga buttons sa gilid. So may home button, tapos yung volume. So mas madali mo siyang mapindot kasi nga physical buttons pa rin siya. Yung instrument cluster naman, buong instrument cluster digital na siya. Wala nang analog dito. Ang manibela naman leather wrapped. Ang stitchings niya parang medyo maroon siya. May mga piano black finish dito. Merong paddle shifter sa likod. Sa left side, controls ng infotainment system. Sa right side naman, controls ng adaptive cruise control. Sa mga sides naman, no, soft touch materials yung mga nasa ibabaw. May piano black finish pa rin. Tapos yung mga surfaces na madalas mong mahahawakan, instead na piano black finish, meron siyang parang carbon fiber look na, yun nga, mas maganda to kasi pag hinawakan mo, hindi mo makikita yung mga fingerprints. Hindi kagaya ng piano black finish na hawakan mong ganyan, ayun, nandun na yung daliri ko. Meron din ditong dalawang USB, merong wireless charging, may power supply. Ang shifter, madali lang intindihin. Park, reverse, neutral, drive. Yung drive modes niya nandito sa bandang gitna. So meron siyang eco, normal, tsaka sport. Electronic yung parking brake, merong auto hold function, may dalawang cup holders. Ang center armrest, leather din. May parang, hindi naman red maroon stitchings. Yung loob, maluwag naman, tas meron pa siyang ibabaw na tray na pwede mong ilipat ng pwesto. Ang mga upuan naman, no, halo siya. Leather yung mga gilid, may mga maroon na stitchings. Tapos yung gitnang part niya, perforated na suede material pa. So, hindi ka may initan dito pagka, kunwari, mainit sa labas. Yung araw kasi, di ba? Pag tumutok sa mga leather na seats, mainit yan eh. So, ito, hindi masyado siyang iinit. Kaya kung ako sa inyo, no, para hindi papasok yung init ng araw sa mga upuan nyo, sa mga dashboard, magpalagay kayo ng Ceramax na ceramic film para talagang up to 99% yung heat rejection, mapoprotektahan na yung balat mo sa init ng araw, pati yung mga upuan mo, mga dashboard, lahat ito mapoprotektahan ng Ceramax. Meron din ditong lalagyan ng shades, may visor, parehong merong salamin. Ang sound system pala natin, Bose, tapos naka-wireless Android Auto, Apple CarPlay. Pero ang pinakamaganda dito sa interior, kasi yung feeling mo nang nagdadrive. So, tilt and telescopic yung manibela, tapos yung position mo ng upuan. Parang sa akin, ergonomically correct talaga siya. So, eto na yung manibela ko, tamang-tama, di ba? Pag nilagay ko yung mga siko ko dito, saktong-sakto. Yung shifter ko, eto lang. So, di ba? Parang, eto yung gusto ko. Kasi, yung iba kasi parang, pagka mag-shift ka, mag-reach ka pa doon, or nandito pa, or nandito. Ito lang yung movement mo. Check naman natin yung likod. Ang space naman dito sa likod, ayos na ayos kasi naka-normal driving position ko tong unahan. So yung space ko sa tuhod dito, lampas isang daliri. Yung space ko sa headroom, mga 4 na daliri. Meron pang dalawang aircon vents para hindi ka may initan dito, kaso nakapatay kasi yung aircon eh. Meron din ditong dalawang USB na Type-C sa center console.
Tapos merong center armrest na merong dalawang cup holders, merong hawakan sa ibabaw, seat back pockets, ISOFIX tethers, at syempre tatlo yung seatbelt. Napakagandang kotse talaga ng Civic, pero testing din natin i-maneho. Let's go! Okay. Unang-unang napansin ko dito, napakalamig talaga ng aircon. Naka 23 degrees lang kami, pero talagang humahataw siya ngayon. As in, naririnig nyo naman siguro yung fan, no? Ayun, lakas. Pero pwede nyo namang hinaan. So, hihinaan ko na ngayon para mas magkaintindihan tayo. Ayan. Pero kahit ang lamig-lamig ng aircon, kita nyo to, oh. Yan, nakikita nyo to. Yan. O, diba? Ang sakit sa araw. Kaya importante talaga, lalo na ngayong summer, magpalagay na kayo ng Ceramax Nano Ceramic Film. Up to 99% mapoprotektahan kayo sa init ng araw. Plus, may shutter protection ka pa. Meron ka pang glare reduction. May privacy ka pa kung mas dark yung ipapalagay mo. So yan, palagay ka na lang. Ito, details nandito sa baba. Ang steering nito, no, tamang-tama yung bigat para sa akin. Alam mo yun, hindi sobrang lambot, pero komportable ka pa rin kahit ang tagal-tagal mo nang ginagamit nito. Kasi yun nga, nararamdaman mo pa rin yung konting heft, pero malambot. Sumunod naman yung suspension. So, ito, wala namang asfalto dito, no? Lahat to, merong mga semento at merong mga dugtungan ng semento, no? Kahit naka 19-inch na rims tayo, komportable pa rin dito sa loob. Yan naman yung gusto ko talaga sa Civic, no? Dahil nga mababa yung ground clearance, ang ganda-ganda nitong lumiko. Pero, yung comfort mo, no? Okay na okay pa rin, komportable pa rin siya. Ang gamit ko ngayon, naka normal mode lang ako, pero yung throttle response niya, no, maganda talaga. Suwabing suwabe, tapos ramdam mo yung power, pero hindi yung sobra-sobrang power na, alam mo yun, yung medyo nagkakaroon ka na ng ab workout sa lakas ng power. So ito, medyo feel mo lang yung power, pero yun naman yung gusto ko, yung saktong-saktong bigay lang. Yung enough lang para makapag-overtake ka. Tapos kung maluwag yung kalsada, no, enough na rin siya para makapagsaya ka sa pagmamaneho. Kung may mga twisties, magsasaya ka talaga dito kasi nga ang ganda-ganda niyang iliko. Medyo konting diin ko lang, pero kita nyo yung response, oh. Maganda yung response ng makina. Wala namang shifting dahil nga naka CVT to. Napakaganda lang gamitin talaga. Yung hindi ka maninibago, pati yung preno, pag dahan-dahan yung tapak mo, no, may lakas ng mararamdaman ka. Pag diniinan mo, alam mo yun, walang pako, pero ramdam mo na bumabagal yung sasakyan. Response ng accelerator, yung braking, yung steering, shifting. So basically, no, lahat ng driving parts ng sasakyan na to, Honda, ganun talaga. Talagang kuhang-kuhanan nila yan. So dito sa kalsada na to, no, medyo may konting kurbada lang naman. So para makita nyo lang yung prowess nito sa cornering. So paunahin ko lang sila. Okay, let's go. So ito, full throttle to, normal lang. Ang ganda rin ng tunog, di ba? Tapos pag lumiko ka dito, maganda rin, kapit na kapit. Ganda. Ganda. Tsaka pag hinahataw mo kasi siya, meron siyang parang shifting, pero hindi talaga shifting. Pero may nararamdaman kayo, parang may shift. So okay din siya. Galing. Tapos yung goma, ang ganda rin. Hindi ko alam kung ano yung goma, pero kapit na kapit. Pag niraratrat mo siya, normal mode, so naririnig mo talaga yung makina niya, pero maganda exciting yung tunog niya. Pero pag easy lang yung driving mo na kagaya ngayon, kasi nag-shift na tayo ng from boy racer to to tatay driver. Napakatahimik ng makina niya, sobrang refined. So kung kunwari araw-araw mo lang naman, pang traffic, pang city drive, sobrang komportable nito, ang tahimik. Pagliligo ka ng matuloy. Hanip. Yung steering din, gustong gusto ko kasi precise talaga. So yun yung normal, try ko rin yun yung eco. Yan, eco. Actually, may power pa rin pag eco. Siguro kung ako driver, ito na lang eco. Pag driver ako, eco lang papagamit ko sa driver para alam mo yun, wala yung ab activation. Kasi pag normal kasi na-activate pa rin yung abs mo ng konti. Pero pagka naka-eco pala siya, ayun, mas swabe pa doon sa normal. So yun, kung gusto mo talaga ng mas relaxing, try naman natin yung sport mode. Ayun, yung sport mode naman, no, yung unang bitaw ko pa lang, no, tinataas na niya talaga yung rev, mga 2,000 plus na kaagad.
Ayun, tas mas ramdam mo pa yung power. So kung ako, unless nagmamadali naman talaga ako, no, hindi ko naman gagamitin tong sport. Kasi sa andar kasi niyang ganyan sa tachometer, no, alam ko na mas malakas talaga to sa gasolina. Pero for the sake lang na masubukan, sige, mag-overtake tayo gamit ang sport. Yanda. Pero hindi ko kailangan yan. Normal na lang natin. So dahil Honda, no, ito yung mga sasakyan na talagang alam mo yun, yung mga subok na ng panahon. Yung actually ito basic lang naman yung laman nito eh. So maliban sa ADAS, dahil nga may adaptive cruise control siya, yung makina nito normal lang naman, 1.5 plus may turbo. So walang komplikadong mechanism. So yun naman talaga yung Honda eh. Tsaka yung nagkaroon din kami ng Honda, no? Ang hirap niyang sirain. Kailangan talaga mabulok mo muna siya bago masira ang Honda. So yun naman yung experience namin, na personal experience lang. Ang Honda Civic RS Turbo CVT ay nagkakahalaga ng 1,790,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Honda Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Siyempre, hindi naman lahat ng sasakyan perfect, no? So, meron din tong mga cons. So, unahin na natin yung una na bad dito. Sedan to eh. So, naturally, no? Pag sedan, mas mababa talaga yan sa kahit sa mga crossovers, sa vans, sa SUVs. Talagang mas mababa to. Kasi nga, design siya para maipatakbo mo ng mas matulin. So, mas matulin sa corners, kaya ganito na medyo mas mababa siya. Pero, so far naman, o sa mga dinaanan namin, kasi kung humps lang naman yung problema mo, hindi pa naman ako sumasayad sa humps na gamit ko to. So, very good yun. Pero yun nga, mababa pa rin siya. So, yun yung unang, siguro sa mga tumitingin na sakyan, yun yung mapapansin nila. Pangalawa, syempre ang presyo nito, medyo medyo hindi to entry level. Kasi syempre Civic to eh. Kung gusto mo ng entry level na Honda, ang titingnan mo dapat yung City. Pero ito kasi, no, ano na to eh, mas malaki to sa City, kaya syempre mas ma-pressure rin. Pero para sa akin, no, kuhang-kuha mo naman yung performance, yung comfort, yung forma, kuhang-kuha mo naman siya. So value for money, okay na okay ang Civic. Pero kung wala kang budget, wala talagang magagawa. Hindi mo kaya pag wala kang budget. Actually wala na akong maisip na bad, kasi alam mo yun, pag din-drive mo kasi to, pag sampa mo pa lang, parang karugtong na ng katawan mo agad yung kotse. Yung unahan niya, madaling tansyahin. Wala naman akong nakikita mga blind spots, pati yung rear view mirror ko, kitang-kita ko lahat. Yung laki kasi niya, no, manageable pa rin kahit sa city. Basta napakasarap gamitin. Yun lang talagang negative ko sa kanya. So sa positives naman, napakaganda nitong lumiko, no? Parang kapit na kapit talaga siya sa kalsada, parang nakariles. Yung lakas ng makina nito, gustong-gusto ko rin. Kasi nga, sa dami ng sasakyan ng mga na-testing namin, no? Yung mga mabibilis na sasakyan kasi, yung mga sobrang bilis na sasakyan, medyo hindi na rin masaya. Kasi nakakatakot na rin sila eh. Kunwari pag sobrang bilis, yung bang alam yun, hindi ka na mag-e-enjoy sa pagdadrive kasi sobrang bilis. Natatakot ka na. Pero sa mga ganitong sasakyan kasi, no, yung pwede mo siyang ihataw, isagad mo, pero hindi nakakatakot. Plus, kumbaga yung speed nito, yung saktong-sakto lang na mag-e-enjoy ka. Pero yung handling nito, parang kayang-kayang lamunin yung speed na kahit hindi ka masyadong magaling na driver, parang ang galing-galing mo na driver pag ito yung gamit mo. Siyempre yung mga basics yun, no, kumpleto rin ito. Kasi mga Android Auto, adaptive cruise control, yung aircon na malakas, radyong maganda. So kumpleto sa Recados, wala ka nang hahanapin pa. Gustong-gusto ko rin yung forma nito. Siyempre, di ba, pag naka-Civic ka, tapos pumunta ka sa isang lugar, wow, ganda ng kotse mo, Civic, wow, di ba? At ang gusto ko rin, no, kahit sa mga expressway kasi ito, no, kahit mga high speed, ganyan, yung hatak niya, pasok na pasok pa rin eh. Pwedeng-pwede pa rin, hindi siya kulang. Kung may pamilya ka rin, very good din to, kasi nga, 5 naman yung makakaupo, tapos yung space sa likod, grabe, no, sobrang laki ng trunk space. Sa mga naghahanap din ng spare tire, at least meron din tong spare tire, hindi siya yung tire repair kit. Pero kasi, no, ito naman, ngayon kasi, di ba, yung panahon yan, EVs na yung nauuso. So kung gusto mo ng mas matipid na gasolina, no, meron ding Honda Civic na EHEV. So yun yung hybrid. Mas matipid yun sa gasolina kasi gumagamit din siya ng kuryente, tapos pag nakahinto ka, gumagana yung electric motor.
So, ibang kotse naman yun, ibang video naman yun. Pero kumbaga, sinabi ko lang sa inyo na may ganun din pagka gusto nyo ng mas matipid na Honda Civic. Kung tatanungin nyo ako, no, kung i-recommend ko ba yung Honda Civic, oo. I-test drive nyo para maramdaman nyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. Rumble strips ulit to. Tapos ito, lubak-lubak ha. Malalaking lubak-lubak. Diba? Ganda ng suspension. Sige na, babush. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Ile.